araw po mga kaibigan, maririnig natin ang kwento ng isang individual at ng kanyang paglalakad kung paano niya nalagpasan ang mga pagsubok sa kanyang buhay na ang kanyang naging kalaban ay walang iba kundi ang kanyang sarili. Siya ay si Connie. Dalawa lang kami magkapatid, pero lumaki kaming parang palaging naiilang sa isa't isa. Ang nakakalungkot pa, madalas itinuturing ko si ate na hindi kapatid, kundi kakumpetensya. Ngunit nagbago yon dahil sa isang insidente. Isursurprise ko sina mama at papa. Ipapakita ko sa kanila itong appointment letter ko sa promotion. Oh, Connie! Andiyan ka na pala. Ma! Hintayin na lang natin ang ate mo para sabay-sabay na tayo mag-apunan. Pa, pwede po ba sa labas na tayo kumain ngayon? Ha? Ha? Bakit? Kasi, kailangan po natin mag-celebrate. Bakit? Tadan! I'm promoted! Talaga? Wow! Congrats, anak. Thanks, Ma. Ito po yung appointment letter, oh. Uy, mabuti naman. Kaya i-pursue mo na yung pagkuha ng doctor's degree, ha? Oo pa, soon. I'm home! Ay! Mabuti na andito ka na, Mary Ann. Ate, huwag ka na magbihis. Oh. Sa labas tayo kakain. Oh, gano'n? Oh, okay. Na-promote ako, ate. Talaga? Oo. Oh my! Pareho tayo! Na-promote ka rin, Mary Ann? Yes, ma! Ako na ang bagong executive vice president ng company namin. Wow! Congrats, Marian. Talagang mula nung elementary, you always make us proud. Oh, thank you pa. Para sa inyo ito. O paano? Tara na. Mag-dinner na tayo sa labas at sa susunod na Sabado, kumbidahin mo mga katrabaho mo rito sa bahay. Maghahanda tayo. We will have a simple celebration. Talaga? Oo. Okay. Thank you again. Proud na proud kami sa iyo, anak. Congratulations. Ang pait pala nito. Morning. Kuya Andrew. Ba't may hawak kang ala? Ha? Hindi ka naman umiinom, ha? Tingnan mo nga mukha mo. Para kang uminom lang suka. Ang pait pala nito. Akin na yan. Huwag ka na uminom, ha? Bakit ba andito ka? Andun yung grupo, ha? Nagkakatuwaan sila ron. Ayos na ako dito. Bakit ba? May problema ka ba? Sa nakikita ko sa mukha mo, parang may itinatago ka na namang sama ng loob. Alam mo, ikaw lang talaga ang pinsan ko na nakakabasa ng nararamdaman ko. Bakit nga? Ano na naman ang ipinaghihimutok mo? Wala naman. Parang unfair lang. Oh, bakit? Pareho naman kami na-promote ni ate. Pero siya lang ang may ganitong pa-party. Ay, oh. Same old story pala. Iniisip mo pa rin ba na mas paborito ni na tita at tito ang ate mo? O bakit? Hindi ba? Sabi ko na naman sa'yo, wala silang paborito. Pareho nila kayong mahal. Oo. Alam kong mahal nila kami pareho. Oh, Pero palagi nila pinararamdam sa akin na si ate ang mas magaling. ay, huwag kang mag-iisip ng ganyan, ha? I'm sorry, kuya. Pero yun ang nararamdaman ko. Mula nung mga bata pa kami, kahit hindi ko naman gusto yung larong chess, kailangan ko mag-aral. Kasi si ate magaling sa chess. At dapat maging record holder din ako. Sa school, ha? Gaya niya. Palaging kailangan
kailangan kong matutunan at gawin ang anumang kaya niyang gawin para masabi nilang magaling din ako. God, minsan, nakakapagod na rin. Connie? Bakit, ate? Oh, Ano to? gift ko sa'yo. Bakit? Sa promotion mo. Salamat, ate. Ano to? Pampalubag loob. Kumusta ka naman sa bago mong function? Okay naman ako. May mga ini-implement akong improvements sa department para mas mag-improve ang performance namin. Oh, that's good, ha? Oo nga pala, no? Labas naman tayong dalawa minsan. Hindi na tayo nakakapag-date man lang na dalawa. I'm sorry, ate. Marami kasi akong ginagawa ngayon eh. Kaya busy palagi. Oh, ganun. Okay, sige. Sabihin mo lang ako kung kailan ka pwede. Sige. Siya nga pala, ito pa. Oh, vitamins mo. Huwag mo pabayaan ang sarili mo, ha? Okay. Sige na, maiwan muna kita. Mag-GG pa kasi ako. Bakit niyo ako bibigyan ng vitamins? Anong kala niya sa akin? Mahina ang resistensya. Ano, kuya? Ano sa tingin mo? Magustuhan kaya ni Papa itong relo? Oh, kanino mo pa binubusisi yan, ha? Baka mamaya niyan, masira yan. Hindi. Sinisiguro ko lang na walang defect. Gusto ko yung regalo kong pinakamaganda. Pati ba naman sa pagbibigay ng regalo sa papa mo? Pakiramdam mo, may kakumpetensya ka pa? Siyempre. At saka, ang ipinambili ko dito, unang paycheck ko sa bago kong position. Kaya, special ito. Oh, yan. Okay na yan. Ibalot mo na maayos para gift wrap pa lang. Uwi na, ha? Thanks, kuya. Sana hindi na lang kita pinsan, ano? Sana ikaw na lang ang kapatid ko. Ay, nako. Ayan ka na naman, Connie. Wala namang ginagawang masama sa yung ate mo, ha? Basta. Hindi ako komportable kay ate. Ay, nako. Feeling ko, hindi siya totoo sa akin. Feeling ko, pinaplastic lang niya ako. Ay, sarap ng luto mo, sweetheart. Hoy, huwag mo ako dinatawag ng ganyan. Si mama naman, oh. Ayaw man lang lambingin. Abay, nakakahiya. Andito pa naman si Ram. Okay lang ho yun, tita. Ayaw nga pala. May regalo kami sa inyo ni Ram, pa. Ako rin pa. May regalo rin ako sa inyo. Wow! Mukhang nag-prepare talaga tayong lahat para sa birthday ngayon ni Papa. Nag-abala pa kayo. Sana itinabi nyo na lang yung mga pera nyo. Isang beses lang kayo nagsa-celebrate ng birthday nyo, tito. Kaya dapat palaging espesyal. Oh, eto pa, oh. Ano kaya ang laman nito? Tiyak, mas magugustuhan ni Papa ang regalo ko. Mahilig siya sa relo Sige eh. na, tito. Buksan mo na. Okay, sige. Bubuksan ko. At excited na talaga ako makita kung ano ito. Wada. Oh, dahan! Oh, wow! Relo! Pa, Ano lang relos na pinili ko? dahil ayaw naman namin na ikaw lang ang meron, kaya ang binili namin ni Ram, couple watch. Para meron din si mama. Napaka-thoughtful naman ng mga ito. Salamat sa inyo. Welcome. Gusto ko. Ang ganda. Talaga. Salamat sa inyong dalawa. Welcome. Uy, ay, Connie! Connie, saan ka pupunta? Ba? Akala ko may regalo ko kay Papa. Connie! Kailangan talaga pareho pa tayo ng mapipili regalo. So ngayon, ako na naman. Ako na naman ang kulenan. Ano ba
sa'yo, Connie? Pabayaan niyo ako! Ano ba nangyayari sa'yo, ha? Huwag mo akong pakialaman, ma! Nasaan na yun? Yung niregalo niya sa akin damit. Susunugin ko! Susunugin ko to! Ito, yung lighter. Dapat sa'yo damit ka, sunugin! Hindi! Yung apoy sa damit! Kumapit sa kurtina ko! Hindi! Hindi! Malaki na apoy! Connie! Ano ba inaapoy ko? Connie, ano ginagawa mo? Ay, hindi! Bakit may multo? Nasusunod ang kwarto! Mabuti na lang. Natawagan ka agad ni Ram yung kaibigan niyang fireman. Oh, Diyos ko. Muntik na tayong masunog. Connie! Asan si Connie? Pa! Nahihibang ka na ba? Tama na. Tama na yan. Bitiwan si Connie. Kung nasunog ang buong bahay natin, kaya mo bang palitan ng lahat ng mga ipinundar namin ng mama mo? Ha? At kung may nangyari masama sa'yo o sa atin lahat, kaya mo bang akuhin ang responsibilidad sa pinaggagawa mo Pa! katarantaduan? Patama na. Emotional lang si Connie. Sige pa! Kung gusto mo ako saktan, sige gawin mo! Ganyan ka naman eh! Pag sa akin malupit ka, pero kay ate para ka maamong tuba! Anong sinabi mo? Lagi na lang si ate nakikita mo! Lagi na lang si ate magaling para sa inyo, pero ako! Ano ako? Connie! Ano sinasabi mo? Hindi totoo yan. Pa, tama na. Huwag mo munang kausapin ngayon si Connie. Wala siya sa tamang wisyo. Si? Ikaw na naman ang bida-bida? Connie, tama na. Masyado kang plastic! Gusto mo ipakita lagi kina mama at papa na ikaw ang mabait at mapagpakumbaba. At ako itong balasagot. Ako itong masama. Tama na. Tama na. Dito ka na muna matulog sa kwarto ko. Matulog ka habang inaayos yung kwarto mo. Di na. Ako na sa sala. Makinig ka nga sa akin. Ako ang panganay sa ating dalawa. Hindi kita kukumbinsihin na magustuhan mo ko bilang isang nakatatandang kapatid, Connie. Dahil para gawin yan, kailangan mo munang tanggapin na sa ating dalawa, ikaw ang bunso. Mag-declutter ka ng isip mo. Siguro, kung ano-ano ng kasinungalingan na ang siniksik mo dyan sa kukote mo, kaya nagkaugat na ang galit na kinikimkim mo dyan sa puso mo. Pero itong tatandaan mo, ha? Kahit kailan, hindi kita itinuring na iba. Kapatid kita. At mahal kita. Tama si ate. Kung ano-ano ngang kasinungalingan ang itinanim ko sa isip at puso ko. Kaya naapektuhan na ang pakikitungo ko sa aking pamilya. Mula noon, unti-unti kong binago ang ugali ko. Ngayon, mas magkasundo na kami ni ate. Kung may ipagpapasalamat man ako, yun ay ang hindi pagsuko sa akin ng aking pamilya, lalo na ni ate. Ako po si Connie, at ito ang aking buhay. Totoo ngang kung ano ang laman ng puso ay siyang lalabas sa nguso. Matutuhan sana nating linisin lagi ang laman ng ating mga puso. Makarang siganap, Rosana Villegas, Susan Robles, Lionel Benjamin, June Martin Legaspi, Phil Cruz at Chiquit del Carmen Amor sa papel na Connie. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia, sa musika Boboy Salonga, supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Muyar.
Creative Consultant Phil Cruz. Production Assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Rita Labanon. Sa direksyon, Salvador M. Riales. Ito ang aking buhay. Mga kaibigan, pakinggan po natin ngayon ang isa pang natatanging kasaysayan na ilalahad sa atin ni Richard. Pagka-graduate ng college, nagpakasal na kami ni Rosalie. Naging maligaya naman ang aming pagsasama, lalo na nang magdalang tao siya. Ngunit ikinamatay niya ang pagsisilang sa aming anak na si Jenny. Mula noon, ibinuhos ko na lamang kay Jenny ang aking pagmamahal at panahon. Pakinggan po ninyo ang aking paglalahad. Daddy? Breakfast is ready. Oh, really, baby? Yes po. Tinulungan ko po si Manang na maghanda. Kaya pala maaga kang nagising ngayon kahit wala kang pasok. Sabi po kasi ng teacher namin, ang mga mami raw ang nag-aasikaso sa mga daddy. Eh wala na naman po ko mami. Kaya ako na lang pong mag-aasikaso sa inyo. Oh, ang sweet naman ng anak ko. Pero, Daddy, sana po magkaroon din ako ng mami. Gaya ng mga friends ko. Makaingit kaya sila. Eh, kaya naman kitang asikasuhin, anak Hindi ka ba happy na tayong dalawa lang ang magkasama? Happy po. Pero, may gusto kasi akong itanong sa magiging mami ko. Wala ka pang ang mami, may gusto ka na agad itanong. Sa akin mo na lang sabihin ang tanong mo. Tiyak masasagot ko yun. Talaga po? Oo, wala kang bilib sa daddy mo Come on, tell me, what is it? What will I do? Pag dumating na po yung first monthly period ko. Kwan, anak, madali lang yan ganito ganito ang gawin mo. Tawagan mo ang Lola Norma mo. Tapos, sa kanya mo itanong yan. Ay, sa province pa. Kala ko po ba masasagot niyo na yung tanong ko? Kasi anak, Kay Tita Becca na nga lang ako magtatanong. Hindi talaga masasagot Kuya Richard ang tanong mong yun, Jenny. Bakit po, Tito Charlie? Kasi lalaki siya. Sabi niya masasagot niya Masasagot din ng daddy mo yon, Jenny. Nabigla lang siya sa tanong mo. Kaya nga po, gusto ko nang magkaroon ng mami para may magtuturo sa akin ang dapat kong gawin pag dumating na yung first monthly period ko. Si Kuya Richard naman kasi, hindi pa ligawan ng ate ko. Charlie, ano ka ba? Oo, ano? Sana kayo na lang ang ligawan ni Daddy, Tita Rebecca. Ay, Jenny, wag mong pansinin ng Tito Charlie mo. Nagbibiro lang yan. Aba, hindi ako nagbibiro Pwede naman talagang mangyari yun Dahil dalaga ka pa rin ate. At si Kuya Richard naman, matagal ng biyudo. Thanks sa dinner Busog na busog ako, Carol. Good. Hindi na sayang yung paghahanda ako ng dinner. Masarap ka palang magluto. Mas masarap ako kesa sa pagkain kinain mo, Richard. Palabiro ka talaga, No, I'm not kidding. Want to try? Carol. Magbihis ka na, Rebecca.
Bakit nga? Saan tayo pupunta? Sa bahay namin. Doon ka na magkapunan. Dalhan mo na lang ng pagkain si Charlie para may kainin siya pagdating niya. Bakit? Ano meron? Ipakikilala ko sa'yo si Carol. Girlfriend ko. Girlfriend? Oh, hindi mo na nabanggit sa akin na may girlfriend ka na. Ang totoo, masyadong naging mabilis ang lahat eh. May nangyari sa amin. Doon nag-start ang relasyon namin. Dahil matagal na rin naman akong walang kasama sa buhay. At para may mag-asikaso na rin sa amin ni Jenny, pumayag ako. Nangyayain niya ako mag-live-in na kami. Ganun ba? Anong sabi ni Jenny? Actually, nagulat siya. Pero hindi naman siya tumutol. Very understanding ang anak ko, kahit bata pa. Kaya nga nagpapasalamat ako sa Diyos. Oh, halika na. Para makilala na ni Carol ang best friend ko. Alam mo, naikwento na kita sa kanya eh. Bakit ka umiiyak, ate? Charlie, Alam ko na. Dahil kay Kuya Richard. Dahil may kalivin na siya. akala ko hindi na ako masasaktan eh. Tanggap ko lang. Kaibigan lang talaga ako para sa kanya. Pero hindi pala ganun. Kakalungkot naman. Nakakamiss si Tita Rebecca. Bakit kasi? Nagpunta pa siya sa probinsya eh. Wala tuloy akong mapuntahan pag ganitong nalulungkot ako. Sawa na rin ako manood ng TV eh. Si Tita Carol naman, puro cellphone lang niyang inaasikaso. Pag nandito lang naman si Daddy, siya nakikipagkwentuhan sa akin eh. Magpapasa na nga lang ako ng magazine. Ay, naiwan ni Tita ang cellphone. Dati, kahit naliligo siya, dala niya ito eh. Ang ganda talaga ng cellphone na binili sa kanya ni Daddy. Sana, ibili rin ako ni Daddy ng ganito. Ay, may nag-text sa kanya. Baka si Daddy ito ah. Pero matatagalan pa siya sa banyo. Dahil kanina lang siya nag-start maligo. Ah, alam ko na. Babasahin ko na lang ito. Hindi naman siguro siya magugalit. Lalo na kung si Daddy naman ito. Sino to? Hindi naman si Daddy. Bakit tinatawag siyang honey? Tsaka, ano to? Bakit silang magkikita? Tapos, nag-I love you pa sa kanya? Walang nga ka. Niloloko mo lang pala ako. Richard, magpapaliwanag ako. Girlfriend ka pala ni Edward. At kasabot mo siya sa panloloko sa akin. Richard, Pera ko lang pala ang gusto mong makuha. noon yun. Inaamin ko, pero ngayon, mahal na kita. Kung totoo yan, sana nakipag-break ka na sa kanya. Pero nakikipagkita ka pa rin. Richard. Hindi mo na ako maloloko ngayon, Carol. Buti na lang pala binasa ni Jenny yung cellphone mo. Nalaman namin ang masama mong balak. Lumangis ka rito. Ngayon din! Layas! Bakit po malungkot kayo, Daddy? Dahil po ba sa pagkawala ni Tita Carol? Sa maniwala ka o hindi, baby. Hindi ko na iniisip ang babaeng yan. Buti po naman. Tama na ang panahon kong sinayang sa kanya. Pero, bakit nga po kayo malungkot?
Naaalala ko ang tita Rebecca mo. Matagal ko na siyang hindi nakikita. Noong araw, pag may problema ako, o kaya pag malungkot ako, nariyan siya. Para pakinggan ako at palakasin ang loob ko. Pero ngayon, wala siya. Sabi po ni Tito Charlie, baka doon na raw po tumira sa probinsya si tita. Ano? Baka doon na po siya makapag-asawa, Daddy. Ha? Hindi pwede yun. Hindi maaari. Hindi ako papayag. Magbihis ka, Jenny. Po, bakit po? Pupuntahan natin ang tita Rebecca mo sa probinsya. Tita Rebecca! Jenny! Oh, Jenny! Miss na ko po kayo. Ako man, Jenny. Miss din kita. Ako, hindi mo ba ako na-miss? Richard? Oh, pasensya na. Hindi kita agad napansin. Okay lang. Ang mahalaga, nakita na kita. Tita, pwede po ba ako maglaro sa bakuran nyo? Para po makapag-usap po kayo ni Daddy. Oo, sige, Iya. Sige. Thank you po. Buti naman sinamahan mo dito si Jenny. Dahil gaya niya, miss na rin kita. Ha? Yun ang totoo. Richard, baka magalit si Carol pag nalaman ito. Nakipaghiwalay na ako sa kanya. Mabuti nga nangyari yun eh. Dahil doon ko natuklasan na hindi ko siya talagang mahal. Na iba pala ang talagang mahal ko. At ibig pakasalan. Richard, At yun, ay walang iba kundi ikaw. huwag mo sana akong biruin ng ganyan, please. Ayoko maging palakip-butas. Hindi kita pipiliting maniwala agad sa damdamin ko sa'yo. Ang pakiusap ko lang, bigyan mo ko ng chance na patunayan sa'yo ang pagmamahal ko. Lumipas pa ang ilang buwan bago tinanggap ni Rebecca ang aking pag-ibig. Ngayon ay kasal na kami at may anak na rin. Tunay ngang walang buting ibinubunga ang padalos-dalos na pagpapasya. Salamat na lamang nakalaya ako sa aking pagkakamali. Ako si Richard, dating byudo, at ito ang aking buhay. Mga nagsiganap, Chiquit del Carmen Amor, Susan Robles, Angelo Alcantara, Rosana Villegas, Phil Cruz, at Lionel Benamin sa papel na Richard. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Muyar. Creative consultant Phil Cruz. Production assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara. Sa direksyon Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay. Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Magandang araw po mga giliw naming tagapakinig. Narito ang kasaysayan ng isang babaeng labis na minahal ang kanyang asawa. Siya ay si Lourdes. 7 taon ang tanda sa akin ni Wilson. Ganun pa man, teenager pa lang ako.
minahal ko na siya ng sobra. At yun, ang hindi ko na itago kay Daddy. Congratulations, Wilson! Department manager ka na ngayon, ha? Salamat, Lourdes. Binabati rin kita, Wilson. Thank you very much po, Sir Donato. Pangako, hindi ko sisirain ang tiwala ninyo. Excuse me, Wilson, Daddy. Sikasuhin ko muna yung mga dumating na empleyado, ha? Oh, sige, anak. Nahihiya po ako sa inyo, Sir. Binigyan niyo pa ako ng special dinner. Well, treat ko yan sa'yo, iho. Dahil sa pagiging masipag at tapat mong empleyado ko for 12 years. May ba ako? Bakit nga ba hanggang ngayon na hindi ka pa nag-aasawa? Kaya mo namang bumuhay na ng pamilya. Wala pa naman akong girlfriend, Sir. Isa pa, marami pa akong pangarap sa buhay. Tulad ng, ano? Gusto ko magkaroon ng sariling negosyo para mabuhay ko ng maginawa ang pamilya ko. Yung babaeng pakakasalan ko. Hanga ako sa pananaw mo. Kaya lang, kulang pa yung ipon ko para sa negosyong gusto ko. Magkano naman ang kulang? Mga 300,000 pa. Maliit lang pala. Pero hindi madali mangutang, Sir. Mahihiramin kita. Hindi po kayo nagbibiro? Hindi binibiro ang ganitong bagay, Wilson. Maraming salamat po, Sir. Pangako, oras na kumita kagad ang bubuksan kong business, babayaran ko kagad kayo. Kaya lang, lahat ng pera ko, inilalaan ko kay Lourdes. Ang gusto ko kasi, mapabuti siya kahit wala na ako. Ang totoo nga, gusto ko mag-asawa na siya. Pero wala pa ho siyang nobyo. Pero, may mahal na siya. Matagal na. At ikaw yun, Wilson. Sir Donato? Mahusay pumili ang anak ko. Dahil bagay kayo. Responsible at masipag ka. At ang aking anak naman, isang responsableng babae. Magiging mabuting asawa siya sa'yo. Lourdes, Kuya Wilson? Bakit? Nakakagulat ba ang sinabi ko, pinsan? Ay, kasi naman, hindi mo naman siya nobyo, di ba? Pero nagtapat na ako ng pag-ibig sa kanya. At sinagot niya na ako. Totoo pala talagang sinabi ni Sir Donato. Noon pa, mahal na ako ni Lourdes. Teka lang ha. Kaya mo ba siya pakakasalan dahil sa utang mo sa daddy niya? Parang ganun na nga. Nahihiya kasi ako kay Sir. Kuya, mahirap yung gagawin mo. Baka hindi rin magtagal ang pagsasama niyo ni Lourdes. Matututunan ko naman siguro siyang mahalin. Pareho naman kaming walang katipan . Congratulations, Wilson. Lourdes. Thank you po, Daddy Donato. Thank you, Daddy. O ngayon, pwede na ako mamatay. Panatag na ako. Dad, huwag mo naman sabihin yan. Dahil may mag-aalaga na sa'yo, anak. Hindi ka na mag-iisa. Oh, Dad, ayoko marinig yung salita ng ganon. Siya nga naman ho. Makakasama pa namin kayo ng matagal. Kung sa bagay, dapat nga pala, bago ako mamatay, makita ko muna ang aking magiging apo sa inyo. Daddy, mabuti naman ho pumasyal kayo rito. Paano hindi? Matagal na kayo hindi pumapasyal na mag-anak sa akin. Oh, sorry, Daddy, ha. Pasensya na. Busy kasi si Wilson itong mga nakaraang buwan,
Ako naman, abala sa pag-aasikaso sa aming bahay at sa aking mag-ama. Nasaan nga pala ang apo ko? Pasalubong ako kay JR. Di ako na magugustuhan niya ito. Ay, nandun siya sa kwarto niya. Wala pa bang kasunod si JR? Ah. 4 years old na siya. Ano ko, Daddy, masyadong busy sa negosyo ang asawa ko. Ayoko naman siyang madaliin. Bumibisita ka ba sa negosyo niyo? Oh, Sa office? sad to say, hindi. Bakit? Dapat bilang asawa ni Wilson, alam mo rin ang tungkol sa negosyo niya. Alam ko naman yung tungkol sa negosyo niya. Hindi ko nga lang magawang bumisita sa office kasi nga, dahil sa pag-asikaso pa lang sa asawa ko, naku, kulang na yung panahon ko. Mahal na mahal mo talaga si Wilson. Daddy, siya po ang buhay ko. Anak, huwag mo namang kalimutan ang iyong sarili. Magtira ka rin ng pagmamahal para sa sarili mo. Dave, nagustuhan mo ba yung dinner na inihanda ko? Oo naman. Gustong gusto, Sofia. Busog na ako eh. At mamaya, bibigyan naman kita ng isang masarap na tulog. Ganito dapat inaasikaso isang pagod na businessman. Alam mo yan ang gusto ko sa iyo eh. Mahusay ka ng katuwang sa negosyo. Mahusay ka pang magpaligaya. Hindi katulad ng asawa ko. Puro bahay lang nga lang. Hindi pala ako maalalayan sa opisina. Ay, gano'n naman pala eh. Bakit ka pa nakikisama sa kanya? Hiwalayan mo na siya at magsama na tayo. Hindi ganun kadali yung Sofia. May utang na loob ako sa daddy niya. Oh, pero di ba bayad ka na sa hinira mo doon sa matanda? Oo. Matagal na. Ay, di pwede mo nang iwan yung anak niya. Gusto ko, kung iiwan ko si Lourdes, yung may dahilan. Ayoko masira ako sa mga tao. Lalo na sa mga koneksyon ni Daddy Donato. Teka. Alam ko na. Alam ko na kung anong dapat natin gawin. Paano? Sa paraang naisip ko, siya ang sisira sa mga tao. At ikaw, ang siyang magiging kawawa. Tauhan ka pala ng asawa ko? Opo, Ma'am Lourdes. Bakit ka na pa rito? Anong sadya mo? Ay, ipinakukuha po sa akin ni Sir yung isang cellphone niya na naiwan dito sa table, sa kwarto niyo. Oo, naiwan pala niya yun. Hindi ko napansin. Ayan, hindi ko tuloy nahabol sa kanya. Sandali lang ha, kukunin ko sa loob ng kwarto. Ay, naku. Tiyak na namumroblema si Wilson ngayon. Ang cellphone pa naman na yun ang lagi niyang ginagamit sa kanyang mga transaction. Huwag mo na ilabas yan, Lourdes. Bakit ka pumasok dito sa kwarto? Lumabas ka. Huwag kang magalala. Ano ba? Lalabas din ako. Pero pagkatapos ng gagawa, Ano ba? Biniwan mo ko? Ano ba? Awa ka! huwag ka na magpumisa. Sandali lang naman ito. Wag! Ha? Anong ibig sabihin ito? Wilson! Hinahasa ako nitong tawin mo! Lourdes, huwag ka na magkaila sa asawa mo. Sabihin mo na sa kanya lahat para makapagsama na tayo. Walang iya ka! Walang iya! Wala tayong relasyon! Hinahasa mo ako! Hindi ko akalain magagawa mo sa akin to, Lourdes. Maniwala ka sa akin, Wilson! Hindi ko nga kilalang taong ito eh! Wala kaming relasyon! Umalis ka sa harap ko, mga hayop! Anong kaguluhan ito? Daddy! Daddy Donato. Anong ibig sabihin nito, anak? Bakit wala kayong damit ng lalaking to? Pinagtaksilan ako ng anak ninyo. Nahuli ko sila ng lalaking ito. At dito pa sa kwarto namin. Daddy! Hindi ko kayang gawin yun sa asawa ko!
Dumating dito ang dati na yan. Tauhan daw siya ni Wilson. Pinakukuha yung cellphone. Kaya pumasok ako sa kwarto. Tumigil ka! Hindi ako naniniwala sa'yo! Ituloy mo, anak. Pero sumunod sa akin yung lalaki yan eh. Pinagsamantalahan niya ako. Dapat tumawag tayo ng pulis. Lucas! Lucas! Tumawag ka ng pulis. Dali! Opo, sir! Kailangan maimbestigahan at makulong ang taong ito. Sandali lang. Wala sa usapan natin ito, Wilson. Ano? Anong usapan ang sinasabi mo? Ha? Ikaw, si Sofia, di ba? Ako nga. Sino ka? Walang iyo ko. Ay, walang iya ka magpasulong ka. Sino ka para sampalin ako? Alam mo ba, pwede kitang kasuhan? Ako ang magdedemanda sa'yo. Dahil ako ang babaeng pinaghahasaan niyo ni Wilson sa pinsan mong si Dante. Ate Lourdes. Joanna, hindi ko akalain. Magagawa sa akin ito ng pinsan mo. Minahal ko siya ng lubos. Napakasama niya. Napakasama niya. Nahihiya rin ako sa ginawa ni Pinsan, ate. I'm sorry. Lourdes! Lourdes, patawarin mo na ako. Pakiusap. Alang-alang ba na sa ating anak? Matatanggap ko sana. Kung hiwalayan mo ko at ipagpalit sa iba. Pero ang ipaghahasa pa ako para magmukha kang malinis. Kalabisan na yun, Wilson. Lourdes! Pagturusahan mo ang mga kasamaang ginawa mo. Hanggang ngayon, nakabilanggo pa rin sina Wilson at Dante. Ako naman, maligayang nabubuhay at itinataguyod ang aming anak. Malungkot man ang naging wakas namin ng aking asawa. Minamahal ko ang alaalang iniwan niya sa akin. Ako po si Lourdes at ito ang aking buhay. Importante na ang tao ay marunong makontento sa mga bagay-bagay na kanyang nakakamit upang ang kaligayahan sa kanya ay manatili. Mga nagsiganap, Lionel Banamin, Maynard Landicho, Jeneline de la Cruz, Susan Robles, Phil Cruz, at Rosana Villegas sa papel na Lourdes. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia. Sa musika, Buboy Salonga. Supervisyong teknikal, Eric Lucero at Bong Moyar. Creative Consultant Phil Cruz. Production Assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Elma Corporal Alcantara. Sa direksyon, June Martin Legaspi at Maynard Landicho Jr. Ito ang aking buhay. Mga kaibigan, sa araw na ito ay maririnig po ninyo ang testimonya ng isang nilalang na nais ibahagi ang kanyang kwento upang kapulutan ng aral. Siya po ay si Christy. Magandang hapon po sa inyong lahat. Minsan, ang isang pagkakamali ay may nakatutuwang bunga na itutuwid nito ang isa pang pagkakamali. Panganay po ako sa 3 magkakapatid
Dati na akong tumutulong sa aming mga magulang. Ngunit inako ko ang lahat ng responsibilidad mula nang pumanaw si Itay. Pakinggan po ninyo ang aking buhay. Nay, ito po ang panggastos dito sa bahay para po sa 2 weeks. Ay, salamat, anak. Binawas ko na po dyan yung para sa bahay, ilaw, tubig at pamasahe ko po sa trabaho. Mabuti nga binayaran mo ng bahay, ilaw at tubig. Para bawas na ang intindihin ko. Kasi naman po, Nay, lagi nyo nagagastos yung pambayad natin sa tubig at ilaw Pasensya na, anak, ha? Ang sarap kasi magbingo. Nawiwili ako. Kaya yun, nagagasta ko yung pera. Kaya nga mabuti yung ginawa mo. Ikaw na yung nagbayad. Ay, gusto mo na bang maghapunan? Mamaya na lang po. Sakit ang ulo ko Ha? Gusto ko po muna magpahinga. Ba, napapadalas ng pagsakit ng ulo mo, Sobrang pagod lang po siguro ito. Uminom ka ng gamot sa sakit ng ulo para bumuti ang pakiramdam mo. Ha? O siya, sige, maiwan na kita. Babayaran ko muna yung hiniram kong pera kay Maring Laura. Ano po? May utang ko kayo kay Aling Laura? Natalo kasi ako sa bingo nitong huli kong laro. Pero maliit lang naman yun. Ate, may pera ka pa ba? Oh, bakit, Ralph? May sapatos akong gustong bilhin Naku, baka naman mahal yun, Kuya Ralph. Hindi no, sale nga yun kaya gusto kong bilhin Saka bakit ka ba nakikialam? Naawa lang ako kay Ate Christy. Ang dami niya ng pinagkakagastahan. Gagamitin ko naman sa pagpasok kong sapatos Tama na yan. Baka mag-away pa kayo. Ito kasing sila ni ate. Ano? Ralph, marami ka naman sapatos na maaari mo pang magamit Yung pinakahuling binili mo. Di ba last 2 months lang yon? Pero mas maganda itong kursanada kong sapatos ngayon, ate. Mas matibay, kaya bigyan mo na akong pera. Sabi ko na ikaw ang nakita kong naglalakad na po. Kayo po pala, Lolo Asyong. Galing ka ba sa trabaho nan? Opo, night shift po ako Bakit ka naglalakad? Malayo pa ito sa inyo Sayang din po kasi babayad ko sa tricycle Nako. Alam niyo na, kailangan magtipid dahil marami pong pangailangan. Kawawa ka naman na po. Kung hindi pumanaw ang tatay nyo, hindi ka mahihirapan ng ganyan. Bakit tumigil ka sa paglakad? Sumasakit po ang ulo ko. Lolo Asyong, nahihilo po ako. Teka. Hindi pumasok sa office si ate? Oo, Kuya Ralph. Masakit daw ang ulo. Naaawa nga ako. Paano kaya ito? Meron pa naman akong gustong biling t-shirt. Ikaw naman? Bili ka ng damit at sapatos? Hindi naman importante yun Huwag ka niyang bumili. May sakit na nga si ate. Ikaw alam mo, epal ka. Masyado kang sipsip. O bakit sinasabi ko lang naman totoo Kawawa naman talaga si Ate Christy. Trabaho siya ng trabaho. Si Inay naman puro bingo. Ikaw naman puro layaw. Pag hindi ka pa tumigil ng kadadaldal, Ano? susuntokin na kita. Sige! Pwede ka? Pwede ba tumigil na kayo? Masyado. Masakit ang ulo ko! Hayaan niyo naman ako matahimik! Yan! Galit tuloy si ate. Mabuti dumating ka na, Emma. Tay, kayo pala. Kanina pa kita hinihintay. Pasensya na ho. Nawili ako sa paglilibang. Paglilibang o pagdidingo? Tay, bakit parang nagagalit kayo? Hindi tama ang ginagawa mo. Dahil sa sugal na yan, napapabayaan mo lang bahay at mga anak mo. Malalaki na po sila. Hindi na alagain. At kahit itong bahay, kaya na nilang intindihin. Isa pa, nag-aalis lang naman ako ng lungkot dahil sa pagkawala ni Mario. Emma, mahigit 1 taon nang patay si Mario.
At mula noon, nalulong ka na sa bingo. Hindi na panglilibang yan. Bisyo na yan. Hindi ka ba naaawa sa panganay mong anak? Abay, ipinapasan mo na sa kanya lahat ng responsibilidad sa inyong pamilya. Matauhan ka naman. Malakas ka pa. Matutulungan mo pa si Christy para sa kabuhayan ninyo. Sabi niyo, Doc Joseph, lumabas na ang resulta ng mga pagsusuri niyo sa akin. Yes, Christy. Anong resulta, Doc? Anong sakit ko? I'm sorry, but you have brain cancer. Yan ang dahilan ng matinding pananakit ng iyong ulo. Sabihin niyo sa akin, tatagal pa bang buhay ko? Oo naman. Pero kailangan mong maoperahan. At kailangan maghanda ka ng malaking halaga para doon. Ate Christy, bakit umiiyak ka? Lani. Masakit na naman ba ulo mo? Lani. Bakit, ate? Ano ba nangyayari sa'yo? May sakit ako, Lani. Yun ang sabi ng doktor na sumuri sa akin. Oh, nagpa-check up ka na pala. O, ano raw sakit mo? Brain cancer, Lani. Yun ang sakit ko. Ano? Brain cancer? Oo. Yun daw ang dahilan ng matinding pagsakit ng ulo ko. At ng pagsusuko ko. Alam na ba ito ni Inay? Hindi pa. Hindi ko nga alam kung paano sasabihin ang tungkol sa sakit ko. Christy. Anak ko. Ate Christy, Inay. Ralph. narinig namin ang mga sinabi mo, ate. Anak, anong sabi ng doktor? Paano magagamot ang sakit mo? Ooperahan daw po ako. At kailangan ko ng malaking halaga. Aalis po kayo, Nay? Oo, Lani. Mamamalengke ako. Magluluto ng ititinda kong ulam. Diyan sa harap ng bahay natin. Kailangan kong kumilos. Lalo na ngayong may sakit ang ate niyo. Ay, Tama si Itay. Malakas pa ako. Kaya ko pang tulungan ang ate niyo. Hindi ko dapat iasa sa kanyang lahat ng pangangailangan natin. Ang laki ng pagkukulang ko sa ate niyo. At sisikapin kong mapunan yun. tutulungan ko po kayong magluto at magtinda. Wala naman po akong pasok ngayon. Salamat, anak. Ako naman po, Nay, may a-apply ang trabaho. Sana nga po matanggap ako para hindi na mahirapan si ate sa mga gastusin ko. Ganyan nga, mga anak. Magtulungan tayo para makaipon ng kapatid ninyo ng perang gagamitin sa kanyang pagpapagamot. Ayoko mawala sa atin ng atin ninyo. Kami rin po nila ni Inay. Ayaw po naming mawala si ate. Mahal na mahal po namin siya. Narito na po ako, Dr. Joseph. Bakit kayo tumawag sa akin? Dahil may mahalagang bagay akong gusto mo sabihin. Tungkol ba sa sakit ko? Oo. Dok, wala pa akong perang magagamit. Tumutulong kasi ako sa pamilya ko. Dahil ulila na kami sa ama. Dalawang kapatid ko pinag-aaral ko. Mag-ahanap pa po ako ng mahihiraman ko ng pera. Christy, hindi mo na kailangan gawin yon.
Hindi na. Pero bakit? Dahil hindi mo kailangang operahan. Wala kang cancer. Migraine lang ang sakit mo. Ano? Pero sabi Kaya nga humihingi ako ng paumanin sa'yo. Nagkamaling sekretary ko ng result na ibinigay sa akin. I'm sorry. I know nabigyan ka namin ng alalahanin. Sana'y mapatawad mo kami. Nakakatuwa, Nay. Naubos yung mga tinda nating ulam. Oo nga. At malaki ang kinita natin. At ako naman po, Inay. Natanggap ako sa trabahong pinasukan ko. Tiyak, matutuwa si Ate Christy pag nalaman ng mga good news natin. Mabuti nga. Pasayahin natin siya. Nay? Ay, Nay! Ayan na. Christy, Dumating na si ate. narito kami sa kusina, anak. Nay, may magandang balita ako sa inyong lahat. Kami rin, Ate, may good news sa'yo. Oo nga. Anong good news niyo? Matutulungan ka na naming makaipon, anak. Kanina, alam mo ba, nagtinda kami ng mga ulam ni Lani. Opo. At malaki ang kinita namin. Oo, totoo yun, ate. At natanggap naman ako sa trabahong inaplayan ko, Ate. Mag-working student ka, Ralph? Oo, Ate. Kaya ko yun. Ang mahalaga, hindi mo na ako magiging intindihin. Patawarin mo sana kami, anak. Nakalimutan ka namin. Dahil sa pansarili naming kapakanan. Patawad. Napakasaya ko, Inay. At mga kapatid ko. Ano naman yung good news mo sa amin? Nakausap ko si Dr. Joseph. Ang sumuri sa akin. Humingi siya ng tawad sa akin. Ha? Bakit? Nay, nagkataon pala na may kapangalan akong pasyente. At siya ang may brain cancer. Oh, kaya wala akong sakit, Nay. Mga kapatid ko, wala akong sakit. Mula noon, naging napakasaya ko na. Dahil kahit wala akong sakit, hindi na nagbalik sa dati nilang gawi sina Inay at Ralph. Namayani na sa aming pamilya ang pagtutulungan. Sana po kinapulutan ninyo ng aral ang aking inilahad. Ako, si Christy, isang anak, at ito ang aking buhay. Magandang araw po mga kaibigan. Sa pagkakataong ito, maririnig ninyo ang kasaysayan ng isang babaeng labis na nagmahal. Siya ay si Camille. Dati naming driver si Gerald. Dahil mabait naman siya, tinanggap ko ang pag-ibig niya nang ligawan niya ako. At dahil hangad ni Daddy ang kaligayahan ko, hindi na siya tumutol sa pagpapakasal namin. Camille, pupunta nga pala si Andy rito mamaya. Mag-iinuman kami. Uli? Oh, bakit ayaw mo ba? Kasi madalas na kayong mag-inuman dito. O, ano naman ang gusto mo? Sa labas kami mag-inuman, ganon? Okay lang sa akin yun. Sige, dito na lang kayo uminom. Papayag ka rin pala eh. May paangal-angal ka pa. Manang Pilar, magluto kayo ng pulutan namin ng kaibigan ko, ha? Opo. Oo. O sige, alas na ako. Diyan na kayo, ha? Hindi malang niya ako hinalikan. Bago ka na talaga, Gerald. Camille, bakit bigla kang nalungkot? Manang Pilar, Dahil kay Gerald? nagbago na siya. Siguro,
nagsasawa na siya sa akin. Swerte mo talaga sa asawa mo, pare. Bakit naman, pre? O dahil mayaman siya. Kaya yung kita mo sa trabaho, ay sulong-solo mo eh. Di ka tulad ko, laging mas malaking parte ng misis ko sa sweldo ko. Swerte ba yun? Oo! Hindi siya nakakakita? Hmm? Kailangan pa siyang akawin tuwing alis kami ng bahay, pre. Ay, Kaya tuloy, inis na akong isama siya sa paglabas-labas. swerte pa rin yan, pare. Bakit? Dahil kahit magloko ka, o hindi niya malalaman. Thanks, Ate Camille. Pumayag ka magbakasyon ako dito sa inyo. Gusto ko rin naman kasi makasama ka, Renzi. Kay Kuya Gerald kaya, okay lang ba sa kanya ang pagtira ko dito? Aba, oo naman. Ikaw pa kapatid ka na asawa ko. Ay, thanks. Alam mo, ate, ang swerte mo kahit blind ka. Gwapo na ang hubby mo, mabait pa. Ay, thank you. At ikaw naman, napakaganda mo. Maaga ka na namang umuwi, Gerald. Magiinuman ba kayo ngayon ng barkada mo? Hindi. Gusto ko lang talagang umuwi ng maaga. Bakit ayaw ba narito na ako? Gusto. Masaya ako at panatag. Ngayon pala. Dahil narito ka na. Salamat. Nasaan nga pala si Renzi? Nasa garden. May itatanong sana kasi ako sa kanya eh. Papuntahan ko muna siya, ha? Camille? Camille? Manang, Nakangiti ka. kasi po, ilang beses nang maagang umuwi ang asawa ko. Mukhang nagbabago na po siya. Dinidinig na yata ng Diyos ang prayers ko. Huwag ka magagalit, ha? Ah. Pero tingin ko, iba ang dahilan ng pag-uwi niya ng maaga. Po? Ano naman pong maaaring maging dahilan? Abe, napaka-close niya kay Renzi. Madalas pa nga sila magkatabi tuwing mag-uusap. Iniisip niyo po bang si Renzi ang dahilan ng pagbabago ng asawa ko? Ay, ang cellphone ko, may patawag. Si Sir Doming, bakit kaya? Masagot na. Hello po, sir? Kumusta dyan, Pilar? Kumusta ang anak ko? Po? Hindi ka makasagot. Binibigyan pa rin ba ng problema ni Gerald ang aking anak? Pinagbubuhatan ba ng kamay si Camille? Hindi naman ho, Sir Doming. Maaga na rin ho siya umuwi ng bahay ngayon. Mabuti naman. Si Renzi, kumusta naman siya? Nako, sir, pakiramdam ko ho. Magkakaproblema ng malaki rito dahil ho sa kanya.
Bakit mo ko ilabangan sa labas nitong fast food, Renzi? Naiinip na kasi ako sa bahay. Gusto ko naman mag-relax, mamasyal. Gusto mong mamasyal? Saan? Kahit saan mo ko gustong dalhin, sasama ako. Kahit sa langit. Yun talaga ang gusto kong puntahan. Alam ko kasing pag nasa bahay, hindi mo ako madadala sa langit. Renzi? Kaya, inabangan na lang kita dito sa labas. Magkasama dumating si na Gerald at Renzi. Paano nangyari yun? Nakita ba sila? Sige, Kuya Gerald. Una na ako sa'yo. Okay. Manang Pilar, sige na. Ako na magsasara ng gate. Pumasok na kayo sa bahay. Sir Gerald. Sandali ho, Manang Pilar. Sir? Huwag niyo sasabihin kay Camille na magkasama kami dumating ni Renzi, ho? Ho? Kapag dumaldal, hindi niyo ba ako narinig? Nadinig ko. O kung gano'n, maliwanag sa inyo, ha? Na kapag dumaldal kayo, malalagot kayo sa akin. Hindi niyo alam kung paano ako magalit, ha? Ayos pala itong si Renzi Gerald. Game kahit sa inuman. Talagang game sa lahat ng bagay itong halik ko, ha? Of course. Hindi tulad ni Ate Camille. Ay, paano naman magiging game yun? Hindi naman nakakakita. Ay, Andy. Oh. Alam mo, sa totoo lang, ha? Ano? Gusto ko lang hiwalayan si Camille, eh. Ha? Ang gusto ko, kami na lang nitong si Renzi magsama. Talaga, honey. Ay, no. Magagalit kay Renzi ang ate niya. Pati na rin yung daddy nila. Ay, hindi ko kapatid si Camille. Ampon lang nila ako. Ano? Ampon nila ako dahil nga bulag si Camille. Para lang hindi malungkot si Camille. Kaso, ayoko sa kanya. Eh, kailangan mo pa rin magkunwari, Renzi. Sige nga, hindi ka magkakaroon ng mana niyan. Oh, di ba? Kaya nga bait-baitin ako sa kanya. Ay, ayos lang pala, Renzi. Kahit agawin mo si Gerald kay Camille. Dahil hindi naman kayo magkapatid. At isa pa, ha? Hindi naman niya nakikita, ha? Pilar. Huwag ka sana magalit, Camila. Matagal na ako sa pamilya niyo. Kaya ganito na lang ang malasakit ko sa iyo. Kaya nga kahit binantaan ako ni Gerald, hindi ko matiis na ilihim sa iyo ang totoo. Pinagtatak silang kanila. Kahit dito sa bahay, maraming beses ko silang nakita naghahalikan. Diyos ko. Bakit nila ginawa ito sa akin? Dahil ba bulag ako? Walang kwentang asawa si Gerald. At si Renzi naman, isa siyang ahas. Kinupkup na nga ninyo. Nagawa ka pang saktan? Napakasakit. Manang Pilar. Oo, hindi ako nakakakita. Pero ramdam ko ang panalamig sa akin ni Gerald. Pero hindi ko akalain. Si Renzi ang dahilan noon. Kailangang malaman na ito na yung daddy. Nagbiling siya sa akin. Nasabihin ko sa kanya ang lahat ng mangyayari dito. Pero baka kung anong gawin ni Daddy kina Gerald at Renzi. Camille, lalong mahirap kung maglilihim tayo. Kaya pasensya ka na. Pero ipagtatapat ko sa iyong daddy ang lahat. Honey, tapos na ako maliko. Wow! Ang ganda talaga ng halik ko.
Napaka-sexy. Nakakabaliw ka. Ikaw din naman. Ikaw din naman, Gerald. Nakakabaliw. Kaya nga kinuha kita kay Camille. Hindi ka bagay sa kanya. O, tama ka. At hindi niya ako mapaligan. Anong alam na yun? Ano yun? Camille! Wala alam nitong motel yun! Oh my God! Nasusunog ang motel! Kailangan makalabas tayo dito, Gerald! Oo, sandali! Papadalo mo! Daddy, wala na si Renzi at Gerald. Wala na ang asawa ko. Hindi sila nakaligtas sa nasunog ng motel na yun. Sasaktan pa rin ako, Daddy. Mahal ko si Gerald. Anak, wala na siya. Kalimutan mo na. Ibuhos mong yung panahon sa nag-iisa niyong anak. Isipin mo na lang na kapalaran ang nagbigay ng katarungan sa kanila, lalo na sa iyong kaapihan. Maraming taon na ang lumipas mula nang pumanaw si Gerald. Masakit man ang ginawa niya sa akin. Isang alaala naman ang ibinigay ng Diyos sa akin sa pamamagitan niya. Ang aming anak na dalaga na ngayon at siya kong gabay sa aking katandaan. Ako po si Camille at ito ang aking buhay. Kung lagi sanang aalalahanin ng tao na may dakilang lumikha na sa atin ay nagbabantay, sana ay wala nang maaapi at mang-aapi. Mga nagsiganap: Jenaline de la Cruz, June Martin Legaspi, Phil Cruz, Susan Robles, Maynard Landicho Jr. at Chiquit del Carmen Amor sa papel na Camille. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia, sa musika Buboy Salonga, supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Muyar, creative consultant Phil Cruz, production assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Stelma Corporal Alcantara at sa direksyon Salvatore M. Royales. Ito ang aking buhay. Magandang araw po mga kaibigan. Isa na naman pong kasaysayan na kapupulutan nyo ng aral sa buhay ang inyong marinig. Ito ay ang kwento ni Drigo. Isa akong masamang asawa. Tamad, mahilig sa alak at sugal. Kaya naman nakulong ako ng ilang taon. Pakinggan po ninyo ang aking kasaysayan. O Erning, tinanggap ako nila Sir Romulo. Talaga? Ang bait nga nila ng misis eh. Oy, talagang mabait sila. At hindi mapanghatol. Ako man tinulungan nila nung bagong laya ko. Oh? Kaya may maayos na akong pinagkakakitaan ngayon. Nakakabilib sila, no? Totoo yun. Sana nga, dumami pa ang mga katulad nila. Oo nga eh. Uy, salamat nga pala sa'yo, ha? Dahil sa tulong mo, may trabaho na ako. Oy, tinupad ko lang ang pangako ko sa'yo doon na tutulungan kita kapag nakalaya ka na. Salamat. Ha? Wala ano man. Oy, ano bang balak mo ngayon? Pupuntahan mo na ba si Tessie? Hindi muna, Erling. Ha? Mag-iipon muna ako. Bakit? Hindi ba dapat lang nilang malaman na malaya ka na? Nag-aalala ako. Oh? Kasi baka hindi nila ako tanggapin. Matagal na silang hindi dumadalaw sa akin nung nakakulong ako. Sa tingin mo, magagawa yun ang asawa mo?
Hindi ko naman siya masisisi. Malaki ang pagkukulang ko sa kanila ng aming mga anak. Kaya, paghahandaan ko na lamang ang muli naming pagkikita. Sige. Ikaw ang bahala. Ano nga palang usapan ninyo? Stay in ka ba kina si Romulo? Yun po pala ang dahilan kaya gusto ninyong dumito ako sa inyo. Natataranta kasi ang mamason mo kapag sinusumpong ako ng sakit ko. Ay, ang hirap kasi pag walang driver. Lalo na kapag sa gabi sinumpong si Romulo. Oo nga. At kailangan ko siyang isugod sa ospital. Pareho pa namang nasa abroad ang dalawa naming anak. Ayos lang naman po kung mag-stay in ako. Dahil wala po akong uuwian. Wala ka bang pamilya? Meron po. Pero nahihiya po akong puntahan sila eh. Dahil malaki yung pagkakasala ko sa kanila. Ang gusto ko po, paghandaan muna ang muli naming pagkikita. Para mapatunayan nilang talagang nagbago na po ako. Maganda yan. At sana nga'y tanggapin ka ng pamilya mo. Bigyan ka nila ng bagong pagkakataon. Oh, Romulo, bakit malungkot ka? Ano bang sinabi sa'yo ng doktor mo? Yung ipinadala natin para itest nila, Oh, hindi raw kamats. Hindi ko raw kamats. kung ganon, bigo na naman pala tayo. Ganun na nga. Iniisip ko nga, saan pa kaya tayo maghahanap? Kahit pa 1 milyon, magbibigay ako. Makahanap lang tayo ng tutulong sa akin. Asona, gusto ko nang makalaya sa sakit na ito. Gusto kong makasama pa kayo. Kayo ng ating mga anak. Huwag kang mawalan ng pag-asa. Naniniwala ako. Ipagkakaloob din ng Diyos ang ating pakiusap sa Kanya. Nay, papasok na po ako. O sige anak. May overtime ka ba ngayon sa fast food? Wala po. Kaya maaga po ako makakauwi. Siya sige. Hoy, mag-ingat ka ha. Oh, ano po yung hawak niyo, Nay? Sulat ko sa tatay mo. Bumalik na naman sa akin. Pangatlong sulat niyo na po yan ha. Bumalik sa inyo Bakit kaya? Nagtataka nga rin ako eh. Matagal na kasing hindi natin nadalaw at nasulatan ng tatay niyo. Iniisip ko tuloy, baka nagalit na siya sa akin. O kaya baka may masama na nangyari sa kanya. Sana naman walang masamang nangyari. Kung dalawin po kaya natin siya sa kulungan. Yun nga ang bahala ko, anak. Magpapaalam lang ako sa amo ko. Alam mo naman, ilang buwan pa lang akong janitor sa opisina nila. Pag pinayagan kayo, sasama ko sa inyo, Nay, ha? Gusto ko rin makita si Itay. Sir, okay lang po ba kayo? Kaya niyo na po bang pumasok ngayon sa opisina niyo? Oo, Drigo. Malungkot po kasi kayo, sir. At matamlay. Masama po ba ang pakiramdam niyo? Hindi naman. Talaga lang nalulungkot ako. Matagal na kasi akong naghahanap ng maaari kong maging kidney donor. Handa naman akong magbigay kahit malaking halaga. Ang kaso lahat ng nakita ko, hindi ko kamatch. Napakahirap po pala ng sakit ninyo. Oo nga. Matagal na akong may chronic kidney disease. Kaya ko namang magpa-opera. Kaya lang,
wala ngang mahanap na kidney na maaaring pumwede sa akin. Naalala ko po. Oo. Nabanggit niyo sa akin, pwede pa rin mabuhay ng maayos ang tao. Kahit isa lang ang kidney, hindi ba? Oo, totoo yun. Sir, kung subukan niyo kayang patingnan ako, sir. Baka pumwede po ako. Sigurado kang gusto mo? Opo. Pasasalamat ko na rin po ito sa pagkakataong ibinigay niyo sa akin para makapagbagong buhay. O sige. Bukas din ipapatest kita. At huwag kang mag-alala, ha? Bibigyan kita ng malaking halaga. Lalong makakatulong yon sa inyo ng pamilya mo. Hindi ako makapaniwala sa ginawa mo. Ibinigay mo ang isang mong kidney kay si Romulo? Naawa ako sa kanya, Erning. Nakita ko ang paghangad niyang mabuhay para makapiling pa ang kanyang pamilya. Kaya, kusa akong nagboluntaryo. Alam mo, masayang-masaya sila, ma'am. At alam mo ba, hindi lang ikaw ang bibigyan nila ng pabuya, pati ako. Talaga? Oo, dahil ako raw ang nagdala sa'yo sa kanila. Alam mo, Erning, gagamitin ko ang halagang makukuha ko para kina Tess. Nakalaya na palang itay mo. Sayang, hindi natin agad nalaman. Sana nasundo natin siya. Oo nga po eh. Kaya pala bumalik sa inyo ang mga sulat ninyo sa kanya. Dahil wala na siya sa bilangguan. Pero, nasaan na kaya siya ngayon? Iyan din ang iniisip ko. Kung pinuntahan niya tayo sa probinsya, hindi niya tayo matatagpuan doon. Dahil nung pumanaw po sina lolo at lola, umalis na tayo doon at lumipat dito sa Maynila. O sana may tumulong naman sa tatay mo, anak. Hindi na siya maligaw uli ng landas. Oh, ayos na bang lahat? Para sa gagawing celebration dito sa bahay bukas? Oo, Romulo. Ay, alam mo, masaya rin ang mga tauhan natin nang malamang naoperahan ka na. Lahat sila papuntahin mo dito. Pati na ang mga janitor at janitress. Ha? Gusto kong makasama natin sila sa pagsasaya. Masusunod, mahal ko. Ah, mabuti na lang kinuha mong driver si Drigo. Dahil siya pala ang makakatulong sa'yo. Isasama niyo po ko sa bahay ng boss niyo, inay? Oo, anak. Bay, masaya yun. Kaya nga gusto kitang isama. Eh, hindi po kaya nakakahiya. Pinagpaalam ko na yung kay Mama Son, ang asawa ni Sir Romulo. Pumayag naman sila. O edi, sige po. Mabuti nga, para matulungan po kayo sa trabaho niyo doon bukas. Eh, inay, saan daw po nakakuha ng kidney ang boss niyo? Eh, ang sabi, sa bago daw nilang driver. Magandang hapon po. Tauhan po ako ni Sir Romulo sa kanilang opisina. Tessie, ikaw nga ba? Ha? Itay? Inay, si Itay! Hindi ko asawa ko. Tessie, napakatagal kong pinangarap na makita kayong muli. Kami rin po, Itay. Nagpunta nga po kami ni Inay sa binangguan eh. Pero nakalaya na raw kayo. Kaya pala bumalik ang lahat ng mga sulat ko sa iyo. Nang lumaya ako, tinulungan ako ng kaibigan ko si Erning.
Pinasok niya ako bilang driver dito kina Sir Romulo. Salamat sa Diyos. Muli ka namin nakita. O Tessie, akala ko lamuhin na kayong tuluyan sa akin dahil hindi niyo ko dinalaw ng mahabang panahon. Sinunod ko lang ang gusto ni Nainay at Itay. Para tulungan nila ako sa ating mga anak. Pero hindi ako nagagalit sa iyo. O Tessie, maraming salamat. Salamat. At ipinangangako ko sa iyo, ibang ko na makakasama ninyo. Ninyo ng ating mga anak. Ang selebrasyong iyon ni Sir Romulo ay naging selebrasyon din namin ng aking pamilya. Iyon ang naging simula ng aming maliligayang taon. Sana po naibigan ninyo at kinapulutan ng aral ang aking kasaysayan. Ako po si Drigo at ito ang aking buhay. Laging may puwang sa mundo para sa taong nais magbago. Makarag Siganap, Susan Robles, Chiquit del Carmen Amor, Maynard Landicho Jr., Phil Cruz, Jenaline de la Cruz, at June Martin Legaspi sa papel na Trigo. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutiao, sa musika Buboy Salonga, supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Biar, creative consultant Phil Cruz, production assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Thelma Corporal Alcantara. Sa direksyon, Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay.